Good morning ka-random, and today dumating na yung 100 watts na solar panel na in-order natin and check na natin siya. So mga ka-random, yan yung in-order ko, LB Tapsan and monocrystalline series solar panel. Ito ay 100 watts and pag in-unbox mo siya, wala ibang kasama kundi yung panel lang. Ang pinakauna-una natin gagawin is to check kung may damage yung ating solar panel dahil nag-travel siya from supplier papunta sa iyo. So check natin. Ayan, makikita natin naman usually corner. Yan, wala siyang damage. So pasado siya sa first check. Kaya ito yung napili ko na bilhin na solar panel dahil una, yung latest na technology ng ginamit, yung tinatawag na half cut cell. Kung mapapansin nyo, maiksi pero pahaba na yung cell. And second na reason is nakaano na siya, 12 na yung bus bar per cell. So ito yung isang cell, makikita nyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 na yung bus bar per cell. Ibig sabihin walang congestion sa pag-flow ng kuryente, no? Mabilis yung ano niya, flow. Hindi katulad noong dati na ang mga cell is yung single cell, is malalaking cell. So ito is, ang ginamit niya is half cut cell and naka 12 bus bars. So yun. Ayan, dahil na-check na natin at na-inspection na natin yung harap, check naman natin yung likod. Yung kanyang aluminum frame naman, from top, side to bottom is walang problem, and yung likod is yan, sobrang linis. So yan, and ito yung kanyang parang model number at ito na yung specification. So kaya napili ko din si LB Tapsan dahil may mga certification siya, lalo na kay TUB Raylan, which is kilalang independent na organization na nagsicertify ng mga gamit. So yan, CE, IEC. So dito pa lang sa Raylan, okay na ako dyan sa certification na yan, and meron din siya ng CE and IEC certification. Ibig sabihin dumaan sa test yung panel natin. And next na iti-test natin is yung kanyang open circuit voltage. So ang hahanapin natin, ang magic number natin ay 22.32 volts. Dito naman kasi is peak power niya is 100 watts, pero nakadepende pa rin yan sa init ng araw. Usually kapag medyo makulimlim or hindi ganun katirik ang araw, mas mababa sa 100 yung makukuha mo. Normal naman yun. Pero yung pinakamatitest natin dito is yung open circuit voltage or BOC. So yon, check na natin siya. At dahil mag-check tayo ng voltage or specifically yung open circuit voltage, kailangan natin ng multimeter or tester. And ang gamit ko dito is yung Aneng ST181. So gusto nyong i-review natin to, please like and comment sa baba. And para magawa yung reading dito sa tester, kailangan mo lang siyang ilagay sa volt and DC. Yan, so volt and DC. And maganda dito dahil mayroong hold function. So sunod, kailangan mo lang yung panel ibilad sa init, and yung probe, test probe, itim for negative and pula for positive, and mag-aantay lang tayo ng reading. So ang magic number natin is 22 volt. So yan, napin na natin siya. Ayan, naibilad na natin. So make sure lang na walang cell na matatakpan ng shadow, no, makakast ng shadow, kasi kailangan is yung lahat ng cell is nakabilad. And ito na yung terminal niya. Ito yung positive at negative. Dito naman sa tester natin, yan, ang hinahanap natin is 22.32, and ang reading naman is 21.18. Yan, 21.16. So nagbabago yan kasi depende yan sa peak ng init. So okay naman siya, goods na goods. At kung tatanungin nyo naman ka-random kung goods ba yung solar na yon, para sa akin is goods na yon dahil una, pumasa siya dun sa mga checks na ginawa natin, and pangalawa, si brand is nagpa-certified or nagpa-test doon sa mga nasabi kong organizations na nagsicertified sa mga
product tulad ng solar. And yun is isang move na magandang ginawa ni brand dahil magkakaroon ng kumpiyansa yung gagamit or tayo doon sa kanilang mga product. And yun, may sasuggest ko siya sa mga gagawa ng maliit na setup, and okay siyang gamitin. Sana lang is tumagal yung product. And kung nakaabot ka sa part na to, paki-like, subscribe, and sa Facebook page naman natin is pa like and follow. So yan po, thank you, pa-share, salamat.